sa secret deal ni former President Duterte itong mga naturang espiya. Yan po ang pagsisiwalat ni Teacher Representative Franz Castro. So kayo guys, sa tingin nyo, related ba sa secret deal ni former President Rodrigo Roa Duterte itong mga naturang 36 Chinese aliens na nagtatrabaho sa ilalim ng Philippine Coast Guard? Dapat hindi Philippine Coast Guard tawag nyo dyan eh. Philippine Chinese Guard. Kasi yung mga nagtatrabaho dyan, mga Chekwa. Tapos yung malala pa guys, voluntarily na nga lang sila, volunteer group. Tapos sila pa tong may pinakamataas na ranggo. Ito nga yung sa balita, di ba? Sabi dito, I understand most of those recruits who were Chinese had the ranks of Brigadier General, Commandant. At ito yung malala dito, guys. And they have overtaken the Coast Guard. Diba? Sila na po ang nagmamandato dito sa Coast Guard. Nakakaloka. So ngayon, ito yung balita. Panoodin natin. Nabanggit naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang posibilidad na may kaugnayan ito sa umano'y deal ng dating Administrasyong Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Kaya parang tumitibay yung ating tumitibay yung ating hinala, yung ating hypothesis na meron talagang deal itong si Duterte with China. Kaya talagang panagutin. Gusto natin talagang panagutin ito. Kung hindi ito mapapanagod ng PCG, ay baka mag-aralan din namin yung pagpa-file ng resolution kaugnay dito. Diba? Para sa akin guys, parang connected eh. Alam nyo, napapansin nyo guys, kaya itong si former President Duterte, gigil na gigil sa pamamalakad ni President Marcos ukol dito sa usaping national security. Kasi nga guys, nare-reveal yung kanyang mga kabulastugan. Ano yung na-reveal last week? Na itong si Digong merong commitment doon sa China, which is yung secret deal nga, ba? Diba? Na we would not bring a large-scale building materials to reinforce our BRP Sierra Madre na crusty na, nabubulok. So yan po yung kanyang commitment doon na we will never ever na magdadala ng mga building materials, mga materyales para ayusin ang BRP or para magtayo tayo ng structural base doon sa West Philippine Sea, specific sa Ayungin Shoal. Diba yan po yung sinumpaan niya. And then later on, dahil nga, syempre, masyado na ngang nililinis ni President Marcos, di ba? Ang mga madudumi, abay ngayon, isa na naman pong malaking dumi ang naisiwalat na itong si, hindi ko naman sinasabi na kasapi dito or walang kinalaman or may alam, itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero, guys, hindi naman ata tayo pinanganak kahapon, no? Di ba? Na itong si Digong unlimited na padikit-dikit sa China, imposible na hindi niya alam itong eksenang ganap na to na merong volunteer group, 'di ba, ng Chinese aliens na nagtatrabaho under the Philippine Coast Guard. At kung sino man yung mga naglagay dito, 'di ba? Kung sino man mga naglagay diyan, jutang ginemis ka, dapat mapanagot ka. Kasi banta po yan sa ating national security. Never po yung natackled nung panahon ni former President Duterte kasi nakapokus siya sa mga armadong komunistang grupo kuno. Doon siya nakafocus. Eh, syempre, para cover up na din dito sa issue na to. Kasi alams na. Diba? Posibleng wala siyang alam. And uulitin ko sa inyo guys ang daming pwedeng maging volunteer group para dyan sa sa Philippine Coast Guard, 'di ba, na magtatrabaho dyan sa PCG.
Jutang ng Ginemis, bakit sa kalaban pa kayo kumuha? Yun yung punto dito, guys. 'Di ba? O baka naman, Amy Marcos, calling your attention. Sana naman, imbestigahan mo to, any aid of legislation, kasi pasok to sa foreign affairs. 'Di ba? Kukuha ka na nga lang ng volunteer doon pa sa kalaban. Syungangers ka ba? Kukuha ka na nga lang ng volunteer doon pa sa weed na water cannon tayo. Doon pa sa binabangga ang BFAR at PCG natin. Ay, parang tinatarantado tayo ni Digong eh. Alam to ni Digong. 'Di ba? And I hope sana na magkaroon ng investigation dito para nang malaman kung sino yung salarin. Kasi, ano to eh, pang-aapak to sa ating sovereignty. 'Di ba? Tinatapakan na nga ang bansang Pilipinas. Pati ba naman soberanya natin? Tinatapakan pa. I mean, tinatapakan na nga nila yung mga tao natin sa West Philippine Sea. Pati ba naman sa soberanya natin, tatapakan pa nila. So ngayon guys, nagsalita itong si Representative Jude Asedre na dapat daw mapanagot itong mga vulnerable person related dito sa paglagay ng Chinese aliens na yan, 'di ba, na nagtatrabaho dito sa PCG natin para, mapanagot kung sino man yung person na vulnerable sa ginawa nilang betrayal to sa ating bayan. So ngayon guys, danger kasi, nilagay nila sa danger ang ating bayan eh. Anyway, panoodin natin tong sinabi ni Jude Asedre. I'm sure there will be people who should be made accountable. It's not what we can consider an honest mistake. I'm sure the concealment is something that's malicious, and that is a serious threat to national security. Seryosong banta sa national security. Ito ang paniniwala ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asedre sa napaulat na pagkakaroon ng Chinese nationals sa auxiliary force ng Philippine Coast Guard. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation araw ng Miyerkules, March 20, naungkat ang issue at maging ang posibilidad na ng espiya ang mga nasabing Chinese. Sa gitna ito na nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, nagsagawa na sila ng investigasyon at tubulog sa intelligence at national security agencies dahilan upang madelist ang nasa 36 na Chinese bilang auxiliary members. These Chinese who have been a member of the auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties dito sa atin, and in the guise of being auxiliary members of the Coast Guard. So, yan. 'Di ba? So ulitin ko sa inyo guys, ito po ay mga volunteer group. Voluntarily lang naman po sila. Pero ang pinakapunto dito, meron bang volunteer pero ikaw yung may pinakamataas na ranggo? Brigadier ka pa, commander. 'Di ba? Tapos ino-overtaken nyo na yung trabaho ng Coast Guard. Nakakaloka. 'Di ba? Kung sino man yung mga naglagay diyan, sana mapanagot din. Kasi unang-una, this is a national security threat sa ating bayan. Kung kaya tingnan nyo yung mga Chekwa, 'di ba? Alam nila yung Rotary mission natin kasi malamang sa alamang ano pa bang gagawin nila diyan kundi magi-espiya. 'Di ba? Malamang yung loyalty niyan sa bayan nila Chinese 'yan 'Di ba? Nakakaloka. Anyway, yun na nga guys, dapat paimbestigahan pa to at palawigin itong pag-uusap na to para nang sa gayon malaman natin kung ano nga ba yung pinakamalalim pang katotohanan at kung ano pa yung mga mai-reveal na katotohanan soon. Eba kasi panggagago to sa ating bayan. Kung may kinalaman man si Digong dito, betrayal of public trust to. 'Di ba? Dapat paimbestigahan to, padaluhin sa kamera nang masagot niya ang mga katanungan. Kasi guys, hindi to napag-usapan before. Kasi yung napag-uusapan lang ukol sa national security issue natin is yung mga armadong komunistang grupo. Yan po yung tinutukoy ni former President Duterte. Pero dito sa West Philippine issue,
West Philippine Sea issue na kung saan talaga mas vulnerable ang mga mamamayang Pilipino, 'di ba, sa pambubuli, abay kinover up ni former President Duterte dito sa issue ng mga taga ibang grupo, 'di ba? Ito yung ginawa niyang front para matakpan itong ano niya, kabulastugan na ginagawa sa ating bayan. Nagigets niyo ba ako, guys? 'Di ba? Masyado talaga tong mga jutang ng ginemis to. Nakakaloka. Anyway, yun lamang ho, guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, nakontent ko na po yan kanina, pero ngayon, may bagong update tayo na itong mga, mga mambabatas, nagsalita na rin. Kasi, nung kanina nag-content ako, wala pang masyadong mga nagsasalita niyan. Iilan pa lamang. So, kailangan natin i-spread ang news para nang sa gayon na malaman ng taong bayan. So, yan po kasi yung natin dito maging messenger. Diba? Anyway, it's me again, guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.